Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Mayong aga mga kauturan, mga kabyanan, mga ka-360. Yari naman ang inyo alagad. Brother Ray Hereyos, sa gihapon na magapalayag siningaton nga programa, dali aton pagaistoryahan. Sa aton dira mga abyan, sa aton mga kauturan, sa aton mga tagpalamati, sa aton mga viewers, sa aton nga Facebook, sa aton nga YouTube, sa aton nga mga other forms of mediums, ang aton nga pagpalayag sining aton nga programa diri sa AWR 360 Bacolod, broadcast to baptism. Yari na magkita sa gihapon padayon sa aton nga mga programa, matahom nga programa sa pagsabat sa mga palamangkutanon nga ginadulong sa aton mga kauturan, aton mga kaabyanan nga may concern nanungod sang mga butang nga naghatag sang palamangkutanon sa ilang pangunahuna nanungod sang mga kasulatan. So diri kita mga ka 360, mga kapaglaom, diri kita magatuon naman, magapadayon kita siningaton nga programa nga ginatiguluan siya ang pagadios. Ang pagadios. The Godhead. Amo ni aton nga pagtunan, ini siya sabat sang isa naton kaabyan ko kadumdum ka mo mga ka-360 mga kapaglaom. Sabat ini sa isa ka palamangkutanon sa aton nga utod. He is a partner actually, a neighbor namon didto sa isa ka duog dira sa may barangay Estepania nga nagapamangkot nga siling niya, Brother Ray, why is it nga whenever magkadto siya sa iban nga malugwar, no, pisisyan siya mga kauturan, doktor, siling niya nga ang ginahambal sang iban nga kamo nga mga Seventh-day Adventist, stricto kamo sa pagbantay sa mga kasuguan, and yet wala kamo nakahibalo na hanungod sa Diyos. O kung wala kamo nakakilala sa Diyos. Amo na bala pagpati sa Seventh-day Adventist mga kauturan. So amo ni ang ginasabat naton karon sa sining palamangkutanon. Pero siling aton nga abyan. Pero sa pagkamatuod lang, hindi ako sina magpati because I've been with the Seventh-day Adventist people sa mga lugar nga akong kantuan. Nanging kaupod ko nila during their medical mission, kay kilala ko ni sila, kaupod ko sila, even dito sa United States of America, sa magkailaan nga na dugog, whenever nga may medical mission ang Seventh-day Adventist, yara siya nanging kaupod. Amo na gani nga mga kauturan, ini siya sabat sa iya palamangkutan. By the way, para sa aton mga kauturan, mga ka-360 naton, mga kapaglaom naton, ako gid nagapasalamat sa padayon nga pagsubaybay sining aton nga programa subong. Siyempre, ining aton nga programa ginadumalaan ini siya sang aton nga presidente, sang aton nga executive secretary, sang aton nga treasurer, sang aton nga communication director sining Negros Occidental Conference, kag nangin partner ko di siyempre. Kung wala si Brother Brian, Brother Brian, wala ko sa memo. Brother Brian, ako nga kapartner diri. Wala man ko di palamangkutan o pamangkuton nga iban, kundi gisa siya pamangkuton ko. mga ka-360, amo ni beauty. Amo ni beauty ko na sa radyo mo. Kay ang mga butang nga dapat hibaloon sa mga katawan kilalang gid ihatag nimo. So para sa aton mga kulturan, sa aton mga ADCOM, administrative officer, kag ang aton nga ang aton nga mga administration naton dira sa Negros Occidental Conference, ang aton nga mga staff dira ginapanginbulahan ko sa pagpadayon sa pagpamati sa aton programa. Kay tulga online sila ka-360 Brian mo. So good morning to everyone. Isa gihapon ninyo alagad Brother Ray sa programa naton dali aton pag-istoryahan.
mga kauturan. So pagistorya naton sa gapon anang nahunungod sang pagka-Dios. Sino bala nga Dios ang aton nga ginaalagad? Gani mga kauturan, mga ka-360 akon inisla ipakilala sa inyo. Sugpunan naton ang aton gitalikdan nga programa sa nagligad nga Miyerkules. Ang aton programa sa gihapon ga palayag kita takna alas 10:30 tubtob alas 12 sa kada Miyerkules nga adlaw. No, mo ning aton mga kauturan nga pagtuon Miyerkules nga adlaw. Isa ini ka manami nga pagtuon naton mga kauturan siling nakon sudan tani sa pinakamatahom nga programa nga aton pagatalakayon. Actually tanan nga programa naton matahom pero kinahanglan mangin series of program ang aton himuon kasi ka-360 Brian nagakompile sang tanan-tanan naton nga mga programs diri, no? Gani hindi na ka mabudlayan mangita kung ano ang gusto ninyo nga mga topiko nga mensahe nga gusto ninyo nga hibaluon diri kamo mga ka-360. I-search nyo lang ang ngalan, ang title, si ka-360 Brian, amo nang bahala sa inyo. Okay, so mga ka-360, santis kita mga sugod sa aton nga pag-discuss naman sa sugpon sa aton nga programa. Kinagdata ka mo sa pag-ampo. Labing balaan kagalang doon namon nga Dios sa gihapon kami panawag sa imong ngalan nga pasalamat may dakong pasalamat sa gugma nga ginatag nimo sa amon. Salamat to Dios sa isa na makatinion nga ginatag nimo nga sa diin kami makapamati sa imong mga bilidon nga mapulong. Nagaingyo kami nga ang pagbidisyon sa langit magmanginyara sa tagsa-tagsa sa amon karon nga may madamo kami nga kaalam mapusla namon sa amon pagkabuhi subong isa ka matud-on nga sumulunod nimo. Ngani o Dios nagaingyo kami ang paggugma among ginahingyo gina-claim nga mabaton ini pinaagi sa bugtong anak sa Jesus. Amen. So mga ka-360 diri kita sa aton nga pagtuon gintun-an naton sa nagligad ang nanungod sa ano bala ang ginambal sang balaan nga kasulatan ang ginatawag nga Dios. Sino bala ang Dios? Ano bala ang kinaiya sang Dios? Ano bala ang mga ngalan sang Dios? Aton nga explicar nagligad nga may napulo kita nga ginmensionar nga mga ngalan, no? Nga nagatudlo ini nagapayag siya sang pagka-Dios. Ang aton nga Dios king kilala naton siya, He is the Elohim, God. He is the Yahweh, the Lord. Siya ang Abba, Father. Siya ang El Elyon. Siya ang God Most High. Siya ang El Roy, the God who sees. Siya man ang El Shaddai, God Almighty. Siya man ang Yahweh Jireh, the Lord will provide. Siya man ang ginatawag naton nga Yahweh Nisi, the Lord is my banner. Kag ginatawag man siya nga Jehovah Rapha, the Lord who heals you. Yahweh Shalom, the Lord is peace. Mga kauturan, amo ni ang pagkilala naton sa aton nga Dios. Meaning, ang pagkilala naton niya hindi lang kay limited sa isa ka aspeto, kundi ang kabug-usan sang Dios. Amon ang ginakilala sang Seventh-day Adventist. Kagitun-an man naton ang mga nagkalain-lain nga aktibidades sang Dios nga nasulat sa balang nga sulatan. Gitun-an tanan ang mga kauturan sa nagligad. Gitun-an man naton ang attributes, ang kinaiya sang Dios. Okay? Gitun-an tanan siya, mga kauturan. Kag pinaagi sa pagtuon naton sa mga attributes ng Dios na hibaluan naton kung ano nga klase sang Dios ang yara sa imo kag sa akon. Nagapayag gani isa sa gitun-an naton nagligad ang aton nga Dios unchangeable, no? Unchangeable God. Kay siling siya, I am the Lord, I do not change. Siling nga mga kauturan. So siling Malakay 3:6. So ang imo nga Dios kag akon nga Dios wala nagabaylo. Kung ano siya sang una nga panag-on, sang naglalang siya sang langit ka sang duta, amo man siya ang Dios nga nagtuga sang tawo, amo man siya ang Dios sa ni Noah,
amo sa ang Dios ni Abraham, amo sa ang Dios ni David, amo sa ang Dios sa mga manalagna nga nagsulod, tub-tub nga nag-abot sa panag-on, nga ginpadala niya ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus diri sa duta. Kag He is the same God nga ginkilala naton, mga ka 360. Kaya iba niya nag-disagree sini nga pagtuon naton. Pero may mga teksto kita nagapahayag mga kuturan nga hindi gid naton mabali. Hindi gid naton mabali kay ang libro sang Jeremias ang libro sang Isaias nagapahayag sa aton ang the coming Christ. The coming Christ. Kag ang magaabot nga Kristo, kag ang Kristo nga magaabot sa ikaduha nga pagkari, kag ang Kristo nga magabalik liwat upod sa mga balaan diri sa sinigaduta. Gitun-ana naton mga kauturan nagligad. Kung ano nga klase sang Dios, ang Dios nga may gugmaon, ang Dios sang bugay, ang Dios sang grasya, ang Dios sang pasahidait, ang Dios sang pasyensya, ang Dios nga balaan, ang Dios sang pagkamatarong, ang Dios nga matuod nga hukom, ang Dios sang kamaturan, kag madamo pa nga mga klase o kung mga teksto nga nagapahayag sa aton kung ano nga klase sang Dios ang imo kag akon nga ginakilala. Amo na mga kuturan ang aton nga talupangdon, no? Kag nakilala naton, kakabalo kita nga ang Dios naton, ang Dios nga ginkilala nimo, amo na siya ang Dios nga bisan diin ka makadto, bisan diin nga bahin, bisan diin nga bahin sang universo, yara siya. God is omnipresent. Kag subong man aton nga nibalan, sa pagtuon naton nagligad nga ini ang Dios nga kilala nimo, kag kilala nakon is an eternal God. Kag kilala naton kun si Kristo wala na banhaw sa kakamatayon didto sang gintapos sa ginlansan sa cross, kung wala sa nabanhaw, walay kapuslanan ang tanan nga mga pagpangabudlay nga aton ginahimo karon. Ang pagwali naton, ang pagbalwalo naton sa nanungod sa mga balita, nagawali kita nanungod sang the second coming of Christ, pero kung wala naton gikilala nga ini nga Kristo nga amo nagtuga sang tanan nga butang, no, base sa atong pagtuon, ang Dios si Kristo amo nagtuga sang tanan nga butang, kung wala siya, wala sang nahimo. Okay? Kag nahibaluan naton nga ining Dios nga ginkilala nimo kag ginkilala naton, siya nangin gamhanan, kag ano siya? Unlimited ang iyang power. He is omnipotent. May mga teksto mo kuturan nga nagasuporta sina ayon sa pagtuon naton sang nagligad nga aton nga nagligad nga Miyerkules, mga kuturan. So, gintun-an man naton nga inang Kristo kang nimo ang imo nga Dios kag ang akon nga Dios nga ginakilala, mga ka 360, mga kapaglaom, mga kaabyanan, ina nga Kristo gamahanan. Gamahanan, He is a sovereign God. Sovereign siya. Kaya nga, mahimo niya. Sila sa pagtuon naton gini nagligad, ining Dios ang gitunan nimo, He does according to His will. Kanang bot siya, ginahimo niya. Kag, whatever the Lord pleases, He does. Paul awares of the sovereignty sang Diyos. Kaya nagsili sa gani makuturan. Sila niya sa Acts chapter 18 verse 21, I will return again to you, God willing, makuturan. Review na niya sa pagitunan nato nagligad. And then another one, ang isa pagig kanami sa ining Diyos nga ginkilala nimong kaging kilala nakon, ang pagka-Diyos nga ginkilala naton kay ini nga Diyos is oneness of God. There is only one God. What of Christ and the Holy Spirit? Ano naman bala ang si Kristo kag ano bala ang Holy Spirit? So gitunan ta din sa nagligad kung kadumdum ka mo mga ka-360 antes kita magtakop sa aton nga programa nagligad nga na ang balaan nga kasulatan nagahatag man sang emphasis nanungod sang pagka-Diyos, ang divinity, ang divinity sang ni Kristo, gag-emphasis man nga sang si Kristo gintugmawan kita na kay balo nga nagkunsad kaangay sa isa ka salampati nga ang balaan nga espiritu nga nagtungtong sa ulo ni Kristo, kag ang tingog sa langit nagambal, yari ang akon hamili nga anak nga sa diin ako namuot. O di makita nato mga kuturan nga nagpayag nga
ang Amay, ang Anak, kag ang balaan nga Espiritu. Kita naton mga kauturan. Kag diri naton makitaan mga kauturan ang mga panguna-una sa iban nga makonsider naton ang monotheistic. Kita nagapati kita nga may isa lang ka Dios. Gapati kita may isa lang ka Dios. Apang sa pagka-Diyos, may ara siya nagkalain-lain nga persona. Amo na yung aton nga pagpati. Kag sa subong aton inagsugpunan, pinaagi sa pagtuon sa sini mga kauturan, ining aton nga pagtuon, magahatag sa aton sang pagpaatag pagid sang dalom, kung ano bala ang pagkilala nimo sa sini nga Dios, kag Dios nga nakilala nakon. Okay? So tunan naton. Ibaloon naton. Kaya gitunan naton, gapati kita yang mga Seventh-day Adventist, gapati kita about the Trinity. Abang mga turan may mga pagtuon nga nakita nakon sa mga debate nga nagapahayag sila ya. Nga kamo yung mga Seventh-day Adventist, sa unang git sa gitukod ang Seventh-day Adventist, wala pa mo kamo gapati about the Trinity. No? Wala pa mo kamo gapati sang about the Trinity, nagpati lang mo sang ulihi lang yang nga patinion. Pero mga kuturan, tandaan naton ang Seventh-day Adventist is a progressive, no? Progressive belief ni nga aton yang ginaangkon. Nga nagatuon kita base kung may ara pag nga wala naton makitaan, base may magahatag pag isang dugang nga kaalam ang Ginoo nanungod sang mga butang nga wala natun-an sa subong nga panag-on, base may gamito ng Ginoo kag kung maayo ini siya kag hindi maglabag sa kabubuton sa balaan ng sulatan, aton siya makuturan batunon. Okay? Aton batunon. Dire kita. Tunan naton ang ginatawag bala nga pagka-Dios, ang plurality ara, no? Kay iba niya hindi kay siling ako nung magsiling kagani nga Dios isa lang singular. Okay? So, lantawan naton. Abi mga kuturan, sundo naton. Matuon kita, sundo naton sa balaan ng sulatan sa libro sang Genesis chapter 1 verse 26. No, naton lang tawon, nagpayag mga kuturan. Kuhaan ko lang ang porsyon na para hindi na kita maglawi kita. Kasi sila diri. Let us make man in our image. The word us is plural in form. Okay? Kag our plural man. Tandaan natin mga kuturan us and our. Okay? Tugahon naton ang tawo ayon sa aton imahe. Sa aton. Meaning, ang nagtugas ang tawo, hindi lang isa. Okay? Asmong. Okay? Our. Another one. Makita naton mga ka-360, mga kapaglaom. Nagasiling ang Genesis chapter 3 verse 22. Behold, the man has become like one of us. One of us. Magsiling kita, one of us, nangin upod sa aton. So, ang sili si iban, hindi, kay istorya na ito, mga angilis, ito kag ang Diyos. Okay, ito na ito makuturan, para nga hindi kita magwa bala sa isyo. Okay, kay amuni ang mga diskusyon, nga kalabanan, nga diskusyon. Nga makita nimo maglantaw ka sa mga debate about sa Godhead, about sa beliefs sang iban, about ay ng oneness, ang those nga naga-oppose sang doktrina sang Trinitarian, actually mga kuturan, mga kabiyana, mga ka-360, mga kapaglaom, at tuntulupang doon, hindi kita makita sa balaan nga sulatan sang tinaga nga Trinity. Base mangita ka mo, hindi nga parte sa balaan nga sulatan nga may Trinity, wala man di Trinity. No, problema ko turan sang tinaga nga Bible, akong Biblia, wala man na nasulat ang Bible sa balaan sa aton nga kasulatan. Kung aton tulupang doon, sa guai mingalan nga Bible, pero wala kada kita sa whole context from Genesis to Malakay, from Matthew to Revelation. Hindi kada makakita bang kuturan sang tinaga nga Bible no? Para sa balasang millennium, no?
gina-mentionar ta na during sa mga Bible studies o sa pagtuon naton about the word millennium, hindi kinakikita makuturan. Okay? Apang yara dara ang iya nga kaundan. So diri kita makuturan niya gatuon anay. Tuan naton siyang plurality of Godhead. Nagsiting kita, let us make man in our image. Okay? So, kung aton ginantaw naton, in the beginning, God created the heaven and the earth. Na yun yung lag, ito na naman kuturan, ito na na sa pagtugas ang langit kisanduta, ang Diyos naghimo. So, sa ginusunod ang paghimo sa Diyos ang langit kisanduta, tubtob nga nagabot ay kanong kaadlaw, nag-ubay himo ang Diyos ang tawo. Ayon sa iya kaimahe. Okay? Naghimo siya. Kag diri nato makita mong kuturan, diri nagwa ang mga tinaga, let us, our. Okay? Another one, sang ang tawo nag-ubra sang tower, tower gitawag naton nga mga kuturan, makita tara sa libro sang Genesis chapter 11, chapter 11 verse 7, nagapayag sa aton mga ka-360 nga nagambal man ng Dios tungod nga ang mga tawo tungod sang ilang nga pagkabatinggilan, no, naguna-una sila nga base anawon paliwat sang Dios ini ang duta. So nag-ubra sila sang tower, no, pag-ubra nila sang tower nga ang tower magalabot na abot niya maglabot ang tower dito sa langit. No? So, sa nag-ubra ang tawo, ang ilang ginimo sa Diyos ng silensya, come, let us go down and compound. Ay, di na pagsugpon din ng explanation, kaya karo kauno naman ng oras. Compound their words, siring niya pag gani. So, di na ito makutura, nagamal Japon, let us, Genesis chapter 11 verse 7. No? Siring sa iban, ati sa siningat tinion, ang ginistorya sa Diyos, amo na ang mga angels. Amo na ang mga angels, ang ginistorya ya. Siya na lang kagang mga angels. Ang taon na ito mga kultura na para hindi kita ma-mislead sa aton nga personal nga mga panguna-una. Another one, nagapayag sa aton mga ka-360 sa balaan nga sulatan, no? Sa ang Diyos nagpahayag sa kay Moses, nagsiling ang nagtunda nagsiling ang Ginoo nagsiling, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Siling sang Exodus chapter 3 verse 6 mga kuturan. So makita naton sa balang nga sulatan na gayon ni sunod ang pagpakilala sang pagka-Diyos. Makita naton ang Diyos diri ang mga tinaga ang ginagamit as, let us, our, as, kag God of. Narigbutan na mga kuturan, makita naton diri nga nagapahayag sini. So tun-an ta ni siya matapos ang aton nga hatag sa advertisement. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Okay mga ka-360, yari naman kita karon atong itunan about the plurality sang within the Godhead. Now, abi ilang taon naton. Balik kita sa may-ari ko ding King James Bible with Strong Dictionary. Now, may-ari ko di mga ka-360, kin-download ko gini para at least may dutay kita nga mahibaluan. Okay, may makuha kita. Ang original gid bala, original nga text nga
nga text nanungod sang mga nasulat dira sa balang sulatan. Agod to nga may magmadalom-dalom gamay ang aton ihibalo nanungod sa sini. So, kung naton tulopang doon mga ka-360, sugdan ta naton sa may text o kon text makita naton sa Genesis chapter 1 verse 1 nagapayag si aton. In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay? So, makita naton mga ka-360, nagasunod sa word nga beginning is God. God. So, ini ang tinaga nga God, kung aton tulopang doon, nagapahayag ini siya, ini ang tinaga nga God mga kuturan, sa original niya, sa Strong Hebrews and Greek Dictionary, may ara siyang assigned number, assigned number ni siya. Ang assigned number niya is 430. Assigned number niya, strong assigned number is 430. Kung itumukon mo ni siya, ini ang word nga God, magwa siya makuturan, ang iyang tinaga is Elohim. Elohim. Elohim, nagasilin siya, plural of Eloah. Meaning, ang Eloah, amo ang singular form sang Elohim. Okay? So, plural form ini siya makuturan, ang Elohim, sang Eloah. Or, another meaning niya, gods in the ordinary sense, but, kunin mo lang tawon, kay plural siya, pwede siya tani nga itawagon nga gods sa ordinary nga sense, kay plural mong. But, sila nga, but, specifically used in the plural, thus, especially with the article of the supreme God. Another, occasionally applied by way of deference to magistrates and sometimes as superlative. Nakangay siya sang angels. Okay? Hindi man pwede angel. Exceeding God or God. So, naman makita natin mga kuturan nga nagapahayag siya sang plural in plural form, pero kung imo na siya ng tawon, ang iya nga tinaga is singular. Singular, pero ang pag-explain niya sa aton nga kwan is, ang pagsulat, singular, pero ang iya pag-explain is Elohim sa original yung mga kuturan. Sila nga sang Greek and Hebrew dictionary. Okay? Another one, Elohim, God created the heaven and the earth. God is Elohim. Tandaan na ito mga kuturan, Elohim, hindi Eloha ang explanation. Another one, nakita naman siya sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 mga ka-360. Okay? Deuteronomy chapter 6 verse 4, nagapahayag naman siya aton, amo naman yung aton niya ko nun. Kaya actually damo di God, Lord, makita naton. Pero may mga ang iyang mga meaning lapit la akwa na sa Japon. But read naton sa 6 verse 4 nagasilin siya. But ye that did cleave unto the Lord your God, alive and everyone of you this day. So tumukon ko naman ang God nga ginabat di makuturan mga ka-360. Hindi nga rin. Ang assigned number Japon is 430. Assigned number is 430. Nagasilin siya Elohim. Japon, the plural of Eloha. Amo Japon nga explain niya Japon mga ka-360. No? Plural form siya siyang Eloah, ini ang Elohim nga ginamit diri nga God nga ginamdad. Meaning, hindi iya ka maguna-una kita nga kay Diyos, isahano lang nga Diyos. Hindi siya gods. No? Hindi siya gods. Nga kung natin ko plural, gods. Hindi, in ordinary sense, amo na maglantaw kita. Pero, ang meaning niya siya na base, kabalo ka mga ka-360 sa Greek kaya kung
sa Hebrew, kay Greek kag Hebrew, magkita naton diri sa akon nga pag-search kang research, kung mag-mentionar diri in plural form kag singular form, God na siya nga word, pero kung ibutang nila, isulat gid nila yang nga Elohim, o kung singular form na siya nga God, o kung Dios, Elowan siya, mga kauturan, mga 360. Kung muna pa explain sa kasulatan. Okay? So, another one, Deuteronomy chapter 6 verse 4, siligari sa Tagalog kapag dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos, Elohim, ay isang Panginoon. Okay? Another one, nagapayag sa aton sa Strong and Hebrew Greek Dictionary Japon, ang Deuteronomy 6 verse 4, nagapayag siya, kung imo lang tawon ang assigned number niya, ang strong assigned number niya, sang Lord. Buta naton ang Lord naman. Nitumok ko naton ang Lord. Ang Lord, assigned number niya, H3068. H3068. Kung tumok ko naton diri mga kauturan, mga ka-360, makita naton H3068, Yoba. Nagkinahin siling mga kauturan, nagasilinga, nagahapamulong siya, self-existence of eternal. Jehovah, a Jewish national name of God. Okay? Ang Diyos, si Jehovah nga imo Diyos. Nagapayag sa mga kuturan. Okay? So, naga-explain siya nanungod sa pagka-Diyos sa sining nga Ginoo. Okay? So, another one, may mga text pagidiri. Nagapayag sa aton sa walaan nga kasulatan sa Hebrew Dictionary, sa Strong Hebrew Dictionary, nagapayag siya yung isa in singular form mga kuturan, ang explanation niya is yakid, no? Singular form is yakid. Pero kung nato lang tawon sa plural form niya na mga kuturan, gina-explain siya ang Ikad meaning one, a numerical from H258, gina-explain siya nga properly united, or that is, or one, or as an ordinal, or isili pagidi, a first, alike, alone, all together. Meaning, tingob sila, nabugo sila sa isa, and anything appease, certainly or daily, it's one. Okay? It's one. May plus pa na siyang ibutang. So, amo ni makuturan ang explanation sang Strong and Hebrew Greek Dictionary about sa the word nga ikad. Ikwad, sila si Iban. One. So, ang aton nga gina-explain diri, ang aton nga ginapahayag ining Diyos nga ginkilala naton is not absolute one. Mga kauturan, hindi ni siya nga absolute one, kundi composite one. Okay? Hindi sa absolute one, kundi composite one. Okay? So, ang H258 nagapayag sa aton properly united, that is one, or as an ordinal, first, alike, alone, all together. Nagapagahatag sa mga kuturan sa aton. Of the night sila. Sa Hebrew word, nagasilingin natin gani, atong yakid, amo to sa absolute one. Pero magsiling ka ikad, composite one, meaning collective, all together, cohesive, and unified. Nagaisa. Nagaisa, mga ka-360. Amo pag-explikar sa aton sang ginatawag nga Diyos. Singular form siya, pero singular ang forma niya, singular, pero makita naton ang iya explanation is ikad, composite one. Okay? Another one. Ngayon rin mga kuturan. Makita naton sa Genesis chapter 2 verse 22 to 24. Verse 24, kaya't iwanan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina
at makikipisan sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isang laman. Ang word na laging gamit is isang laman. Kung search mo Japon, at tong isang laman is nagaparte ni siya sa singular form, pero plural in character. Ikad, meaning isang laman ang babae kag ang lalaki sa nag-asawahay ng isang laman. Okay? So, kaangay mabalamang kuturan sang teksto sang John chapter 10 verse 13 nga nagapayag sa aton. Ako at ang Ama ay iisa. No? Ako at ang Ama ay isa. Paano naging isa ang duwa? So, pero di natin makita ang statement na nagapayag sa aton, ang isa nga Diyos. Okay? Isa nga Diyos. Ano na siya? Ikad. Composite one. Okay? Ikad. Nagilambal siya. So, ano pagid? Nagapayag sa aton mga kuturan. Ang sugpon sa John chapter 10 verse 13, nagapayag sa aton. Sa English siya, nagapahambal siya. John 10:30 sa English, the Father and I are one. Take note the word. Ang sugpon sang I, are one. Isa lang siya, pero buo. Ito pa, buo. Naga-explain siya nga atong isa, ato sa ang amay kag ang si Kristo nangin isa. Okay? Nangin isa. Kag sa John chapter 17 verse 21 to 22 nagapayag man sa ato mga kuturan na silindriya. Upang silang lahat ay magiging isa, at gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman suma sa atin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Sa 22, at ang kaluwalhatiang sa aking ibinibigay mo ay ibibigay ko rin sa kanila. Ibibigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin ay iisa. Ang explanation Japon, iisa, hindi kay yakid, hindi kay yakid nga obsolete one, kundi composite one. Iisa. Ikad, mga kotoran, nagapahayag sa aton. Pa nato natawon. Balikan nato sa Genesis chapter 1 verse 26. And God said, let us make man. The word is, let us make man in our image, after our likeness. Ang Diyo imuon naton ang tao ayon sa kaangay sa wangis naton, ayon sa aton ni tsura. Nagambal diri. So, mga ka-360, nagapayag sa aton nga ang Diyos gali isa, apang, ano siya? He is not, hindi siya yung yakid, kundi ikad, kundi composite one, ang Diyos. Okay? Sa makita natin mga kutura naman, diri sa, silingin diri, sa Genesis chapter 3 verse 22, nagpapayag mo sa aton, 3:22, nagapa siya. And the Lord God, God is Elohim. Okay? God is Elohim. Ikad. Siling 4:30, isang strong dictionary said, behold, the man is become one of us to know good and evil, and now lest he put forth his hand and take also the tree of life and eat and live forever. So, gapayag mo kuturan. Nag-explain sa aton nga ang Diyos, nagsiling, himuon naton ang tao ayon sa aton itsura. Okay? Kag, ang libro sang John chapter 1 verse 1 to 3, nagapayag man sa aton kuturan. Siling sang libro sang John. Kanya, in the beginning, kini nga sang John, ano gani?
sang John 1, babasahon ako mga kuturan na para mas nami pagid, mas nami iya ko ginabasa ginato mo. Yun nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ako blama kuturan para mas manami gid kay word for word aton basahon para mahangpan aton sing ayon gid, ayon sa iya nga konteksto, ayon sa ginsulat. Sila nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? So, ang the Word was God, kung aton itumok na mga kuturan, sa Strong and Hebrew Dictionary, nagapayag man sa aton. Ini ang word diri nga was with God, ang God nga ginambal diri is silingin daya. Was with God. Theos. Dan silinga. Of certain affinity, a deity, especially with straw number 3588, the supreme divinity, figuratively a magistrate by Hebraism. Very, sila nga gina-explain pagit, exceedingly God, God, na ginambal di, Diyos, nga ginambal diri mga kuturan. Siling sang Strong Dictionary. Ini nga tinaga. Kag, nagapayag mga kuturan kisugpod sa aton. And the same was with, and the same was in the beginning with God. In all things were made by Him. Without Him was not anything made that was made. Nagisilig din mga kuturan. Kaya wala saya, wala sang bisan anong nga butang nga nahimo. Nagapatag mga kuturan. Ang balaan nga kasulatan nanungod sa ginbasa naton diri sa Strong and Hebrew Dictionary nga nagapayag sa ining nga Dios nga naging kaupod ining pulong, they were together. They were together. Ano sila gani? Sila nga nangin kaupod nila. Nangin kaupod sila. Mga kuturan, nangin kaupod sila in the beginning kag wala sa bisan anong nga butang nga nahimo. Okay? So, ang ini naghimo sang duta, amo ni siya ang pulong. Kag ang pulong nangin Diyos. Okay? Ang pulong nangin Diyos. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the light of man, and the life was the light of man. And the light shineth in darkness, and darkness comprehended it not. Nung kita na mga turan. So, di kita. Mabalik kita. So, rin mga turan, nagapahatag sa aton ang pulong nga Diyos, nagapahatag sa aton sa papanundom nga, that is a Strong 433 Elohim. Elohim. Papanundom mga turan na, nagapanundom sa aton nga Elohim, ang Diyos nga balaan. Okay? Kag ang plural ya sini makotoran is ikad. Hindi kay yakid, mga kotoran. So, ang balang sulatan nagapayo pagit sa aton sa Exodus chapter 20 verse 8, mga kotoran. Atong basahon bala. Atong ginhatag bala nga sugo dito sa Mount Sinai sa kay Moses, nga sa diin ang Diyos mismo ang nagsulat sa iya nga tudlo sa tapi-tapi nga bato sa itong mga instruksyon niya buot ipalaton sa mga katawan. Nga nagsiling siya, Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all their work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Lataw naman nato mga kuturan, sa Strong and Hebrew Dictionary, itumok naton ang word nga, the Lord thy God, itumok naton, Strong, assigned number H430, itumok nimo, nagagwa siya nga, Elohim. Elohim Japon, Diyos. In it thou shalt not do any work. So mga kuturan, kag amuman ang pagpanundom sa aton,
nga yadto mga pulong nga gintumok naton kagina nanungod sang Genesis chapter 11 nga sini nga let us go down, no? Let us go down. Kung itumok ni mga kuturan nato, nagapahayag man sa Japon mga kuturan, ha? Karaton latawon, para mas manami. Mabalik kita sa Genesis chapter 11 verse 7 mga ka-360. Genesis chapter 11 verse 7. Diri kita Japon sa Strong and Hebrew Dictionary nga nagapahayag sa aton. Aton itumok ini ang word nga as. 11 verse 7 nagapahayag sa aton nga let us go, no? Let us go down. Pahayag sa aton mga kuturan. Nagapahayag sa aton nga magsikita go, no? In meaning, ini siya nga word as na partinisir sa hindi isa. Hindi isa. No? Let us go down there and there confound their language that they may not understand one another's speech. Sila yung magkuturan sa verse 8. So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth. Sa 8, nagkasiling siya. Also, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Siling sa Isaiah chapter 6 verse 8. Whom shall I send? And who will go for us? Will go for us? Then I said, here I am, Lord. Send me. Ramang kuturan, katahom mga kuturan, sa balang selatan, nagahilisugot. No? Nagahilisugot ang mga teksto nga nagapahayag sa aton sa pag-esplikar sang pagka-Diyos. Ang Diyos gali hindi isa. No? Ang Diyos hindi isa. So, ini siya makuturan, kay hindi siya na representaran siya. Aton tunan sa pagbalik naton ang Matthew chapter 3 verse 16 to 17. Dali, aton pag-aistoryahan. Dali, aton pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, aton pag-aistoryahan. Dali, aton pag-aistoryahan. AWR 360. Okay mga ka-360, aton tunanin ni ang teksto makita sa Matthew chapter 3 verse 16 to 17 ginagapayag sa aton. Sa ginagasiling and Jesus when he was baptized went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Diyaw nga pahayag makuturan sa aton sa sining nga teksto nga nakita at first sang pagtakas di Kristo sa tubig. Pagtakas siya sa tubig sang gitugmawan siya ni sang iya nga kasin nga si John, nakitaan nga ang talambuan sang langit nag-abri. Nag-abri, ang talambuan sang langit nag-abri. Kag may mga kuturan, pag-abri, nga nakitaan ang isa ka kangay sang salampati nga balaan nga espiritu nagkunsad. Nagkunsad sa ulo ni Kristo. Kag nabatian ang tingo galin sa langit nga nagasiling, ini ang akon hinigugmang anak nga sa diin ako nahamuot. Makuturan na kita naton dire ang tatlo ka persona. Take note, tatlo ka persona. Amo nang ginapatihan naton nga mga Seventh Adventists, nagapati kita nga ining tatlo ka persona nga ginamention na nato kay kalabanan nagambang nga ini ang dove o kon ini ang Holy Spirit
it is only the power of God. Muna yung pagpati. In-search ko sa mga sa internet, may mga religious denominational belief. Ang iba nato mga kulturan, nga ilang nga pagpati kasi ay ning Holy Spirit it is the power of God. Power niya, hindi na siya Diyos mismo. Kag, may araw man nga nagapati, nga sa ilang nga pagpati, amo nga si Kristo, ordinaryo lang yung nga tawo. Amo na yung pagpati sa iban. Apang, diri natin makita makuturan sa sining nga teksto, makita natin sa Matthew chapter 3 verse 16 to 17, nga nagpayag ang three persons sang pagka-Diyos nagkilitanay. Ang Diyos nagambal, ang Amay nagkilala ang iyang anak. Kag ang balaan ng Espiritu nangin nakitaan siya, nagpahayag siya sa sina mga panagon. Makita naton ang tatlo ka personalidad. Tatlo ka personalidad sang pagka-Diyos. Nakita naton ang Amay nga nagambal niya, yari ang inigugma na akong anak nga sa diin ako nahamuot. Nakita naton ang anak nga nagtakas alin dito sa tubig, nga gin-recognize ang iyang Amay. Nakitaan man naton ang balaan ng Espiritu nga nagkunsad sa kay Kristo, sa kay Ginoong Hesus, sang nga nagpahayag sang iyang partisipasyon. Ang kotoran, gikilala naton nga kita nga Seventh Day Adventist nga ini ang pagka-Diyos, may tatlo siya ka persona. Sa ini mga kotoran, may tatlo sa ka persona. In John chapter 5 verse 26, nagapayag sa aton kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili at gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ngayon, may siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating. Siling St. John chapter 16 verse 13. Ay dumating. Ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa niyang sarili. Makita natin mga kuturan, may iya-iya siya, may kada isa-isa sa ila, may function, may mga bulhaton, may mga hilikuton. Okay? Kangay sinamang kuturan, kung natin talopang doon, kangay balasang ang Trinity, ang Amay may ara ang buhay sa kanyang sarili. Ang anak may buhay sa kanyang sarili. Ang Espiritu may buhay sa kanyang sarili. So ano sila nga tatlo? They are united. No? They are united. They are ikad. They are one, mga kauturan. No? They are one. Isa sila. Wala tutulpang doon. Ang Amay may iyang bulaton. Ang anak may iyang bulaton. Ang balaan ng Espiritu may iyaman nga bulaton. Kangay bala mo kuturan sa pamilya. Ang tatay kag ang nanay, hindi mo ni matawag nga pamilya. No? They are couple, mag-asawa. Ang nanay kag ang bata, hindi mo ni matawag nga pamilya kung wala tatay. Di ba? Hindi man pwede ang tatay kag ang bata. Kaya kung tatay kag ang bata, tawag mo ni mga mag-amay, mag-iloy, okay? Mag-asawa. Pero kung ang tatay, ang nanay, kagang bata, tawgon mo siya, ginatawag siyang pamilya. Kaya ang family is composed of father, mother, and child. Okay? Kangay mabalas ang tao, ang human being. Example naton, si Juan, tao. Si Santiago, tao. Si Pedro, tao. Pero ini sila nga tatlo, kung mag-isa-isa lang sila, they are individually, gitawag sila nga tao. Okay? Magtingob sila nga tatlo, tao man sila Japon. Okay? Tao man sila Japon. Kaangay man ang makuturan sang Amay, anak, kagbalaan nga Espiritu. Okay? So, di natin makitan. Ang kinaiya, may tagsa-tagsa ka mga function. Okay? So, another one? Gapayag sa aton mga kuturan, ang Trinity sa Banal nga Sulatan nagademonstrar sa aton sang complete equality of the Father, Son,
and Holy Spirit. Ini ang lakas ng Diyos o kung ang iyang attributes sang pagka-Diyos. Okay, kung may ballpen ka mo dagang papel, hindi na natin mamit lang, hindi na natin malawag isa-isa, ilawag na ko sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga teksto para mabalaan natin ang bulaton, no? Ang attributes sang amay, sang anak, kag balaan ni Espiritu. Para aton tulopang doon kung may kinalaing gid man bala, no? May kinalaing gid man bala, may tagsa-tagsa sa ila, may iyang function, may separate function, abilang tawon naton. Kag inibla pangunaon naton nga ang amay siya lang gid ang Dios, wala na sa iban. Muna pangunauna sang iban may mga kauturan kita nga gapati ang si Kristo ordinaryo lang nga tawo. Pero sa pagpati nila nga si Kristo ordinaryo nga tawo, nabatian ko sa ilang sa debate, nya di nyo ba alam na pag dumating na tayo doon sa langit, sisimba kami, masimba sila daw sa kay Kristo dito sa langit. Hindi bala si Kristo ordinaryo nga tao nga dapat mo simbahon. Hindi mo dapat pagsimbahon kay kilala mo ordinaryo nga tao. Kay that is ano ni siya? Pamumusong, pamumusong, blasphemy na sa tuba sa Ginoo nga magsimba kasi hindi dapat nga pagasimbahon. Kaya sila niya, ako ang, ano nga rin, ang first commandment, wala na sa iban nga Diyos maliban sa akon. Kay ako maimon nga Diyos. Maimon nga Diyos. Kung si Kristo, ordinaryo nga tao, tapos pag-abot sa langit, simbahon mo, diba? That is, hindi na iya sa maayo. Nag-worship ka sa mga Diyos-Diyos, ikadua nga sugo. Okay? Another one, silindiri. Silima kita nato makuturan ang attributes, ang kalakasan, ang kalikasan ng Diyos. Una, ang taon nato na, ang Trinidad sang Father, Son, and Holy Spirit. Lantaon naton. Ang Father, siling sang Revelation chapter 19 verse 6, He is the omnipotent. Makapangyarihan, gamanan. Okay? Ang Son, siling sang Hebrew chapter 1 verse 3, He is omnipotent also. Ang Holy Spirit, siling sang Luke chapter 1 verse 35, He is omnipotent also. Mga ka-360. Ang balang nga sulatan nagapayag mo sa aton nga ang aton ang amay, ang anak, ang balang espiritu, they are omniscient, meaning nakakaalam ng lahat. Kabalo sila sa tanan nga butang. Okay? Ang Father nakabalo sa tanan nga butang, Hebrew chapter 4 verse 13. Ang anak nakabalo sa tanan nga butang, Colossians chapter 2 verse 3. Ang Holy Spirit nakabalo sa tanan nga butang, 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11. Ano pa gid mga kauturan? Makita naton mga kauturan nga ang balaan nga sulatan nagapahayag sa aton. Okay? Nagapahayag sa aton nga ang amay, ang anak kag ang balaan nga espiritu may iya sila tagsa-tagsa sila nga ilang nga kinaiya. May iya sila nga kinaiya. Yani ano nga kinaiya? Sining dire, omnipotent, omnipresent. Gitunan naton mga kauturan, omnipotent, omnipresent. Nga ang amay kag ang anak, ang balaang espiritu, they are omnipotent. Parehas, may teksto kita nga ginlawag. Masinsyagi kay akon nga laptop, patay naman. Another one, omniscient. Okay? Omniscient. Kakuturan. Kabalo kita nga ang Diyos, ang balang na espiritu, ang balang nga katipan, nagapahayag sa aton. Nagapahayag sa aton. Sa aton nga Diyos, nga ang amay, kundi ng amay, kabalo sa tanan nga butang. Ang anak kabalo sa tanan nga butang. Kag ang balaan nga espiritu, nakahibalo sang tanan nga butang. Mga ka-360, mga kauturan. Kanami isang aton nga pagtuon. Akon nga ko digo nagabisyo sa ka-360 Brian. Napatay diri siya mga. Pero ara siya.
Hindi kay gusto kang kaway mangita sang pamaagi nga maupangan ang aton nga hilikoton sa pagtuon sa sining kaagahon mga ka-360 tungod nga importante ini nga aton nga pagtuon. Ha? Ano pagid siling diri? Ini nga ang balaang nga sulatan nagapayag sa aton nanungod sang sino nga? Ang balaang nga sulatan nagapayag sa aton nga ang aton nga Dios, ang Amay, ang Anak, ang Holy Spirit, they are omnipresent. Ephesians chapter 4 verse 6 nagapayag sa aton nga ang Father is omnipresent. Nasa lahat na dakong lugar. Ang Son is omnipresent. Matthew chapter 18 verse 20. Holy Spirit, Acts chapter 8 verse 29 to 39. Ang Amay is eternity. Ang Anak is eternity. Ang Holy Spirit is eternity. Walang hangganan. Father, 1 Timothy chapter 1 verse 17, walang hangganan. Ang Son, Hebrews chapter 1 verse 8, walang hangganan. Kag ang Holy Spirit, Hebrews chapter 9 verse 14, walang hangganan. Another one, ang titulo sang Dios. Titulo sang Dios. Ang Amay gintawag nga Ginoo. Acts chapter 17 verse 24. Ang Anak gintawag man Acts chapter 10 verse 36 Ginoo. Ang Holy Spirit gintawag man sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17 Ginoo. Ang Amay gintawag nga Dios, Hebrew chapter 1 verse 1. Ang Anak gintawag man nga Dios, 1 John chapter 5 verse 20. Ang Holy Spirit gintawag mga Dios, Acts chapter 5 verse 3 to 4. Ang Amay gitawag man nga manluluwas, Titus chapter 3 verse 4. Ang Anak gitawag man sa Titus chapter 2 verse 13 nga manluluwas. Ang Holy Spirit gitawag sa Titus chapter 3 verse 5. Sa kamaturan kag kabuhi, ang Amay gitawag siya sa kamaturan kag kabuhi in Hebrews chapter 6 verse 18, John chapter 5 verse 26. Ang Anak gitawag man siya sa kamaturan kag kabuhi, John chapter 14 verse 6, John chapter 5 verse 11 and 12. Kag ang Holy Spirit gitawag man siya sa 1 John chapter 5 verse 6, Romans chapter 8 verse 10. Mga kuturan, na-notice ninyo mga ka-360, ang aton nga teksto nga ginagamit ara tanan sa New Testament. No? Wala na tayo nagkuha sa Old Testament. Actually, kung nato na tawon, yara Japon sa Old Testament, may mga teksto nga nag-support. Para lang sa ka-pleasure sa mga kuturan naton nga nagapati, nga wala niya amay. Amay lang gid, wala anak, wala ang espiritu. Padri mga kuturan, mga ka-360, mga kapaglaom. Nagapati kita, nagatuo kita iyon sa mga teksto nga aton nga ginahatag. Kag inyo basahon sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga personal nga pagtuon nga nagapayag ini sa aton sang titulo sang Dios. Nga gintawag siya Ginoo, Dios, manluluwas, kamaturan kag kabuhi. Another one nga kinaiya sa aton nga Dios, another one nga kinaiya sa aton nga Ginoo, amo nga gitawag man siya mga hilimuon sang Dios. Mga hilimuon sang Dios. Bilang tawon naton. Ang Amay gitawag siya sa Acts chapter 4 verse 24 as creator. Ang tawon nato na. Ang Anak gitawag sa John chapter 1 verse 3 nga creator. Okay? Without him wala sang nahimo nga mga butang. Okay? Ang Holy Spirit gitawag man siya nga creator in John chapter 6 verse 63. Ang Amay gitawag man siya nga recreation. Recreation. Kabalo kita mga kuturan nga sa uli nga mga panagon, ang Dios mag-recreate, tugahon niya liwat ang bagong Eden. Okay? Sa uli nga panagon, tugahon niya liwat ining duta, ining bagong ining nga duta nga amo Eden, ang the new Eden, the new heaven and the new earth. Recreation, recreate. Ang Father, Ephesians chapter 4 verse 24.
Ang anak sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mag-recreate man. Ang Holy Spirit in Titus chapter 3 verse 5, sa recreation is involved man. Okay? Ang kapawa kagiya, ang Father in 1 John chapter 1 verse 5 nagapayag sa aton nga ang aton nga amay amo ang aton nga kapawa kamo aton giya, sige ang anak si Ginoong Hesus amo man ang aton kapawa ang aton nga giya, ang Holy Spirit amo man makita naton sa John chapter 16 verse 13 amo ang kapawa naton nga giya. Kag diri man makuturan masapwan naton nga ang amay naga-dwell sa aton, nagapuyo sa aton, indwelling. 2 Corinthians chapter 6 verse 13, ang anak, Ephesians chapter 3 verse 17, ang Holy Spirit, Romans chapter 8 verse 9 and 10. So, ang sinong dapat naton simbahon, so kag tumanon subong nga Dios, sino? Sining si Iban, amay lang, hindi na dapat ang anak. Okay? May mga teksto kita mangkuturan nga nagahatag sa aton, nagabulig sa aton sa pagpatag nga ang amay nagabaton sang pagsimba, pagsunod, subong nga Dios. Ephesians chapter 3 verse 14, Revelations chapter 5 verse 8, 12 and 13, Revelation chapter 11 verse 16, Revelation chapter 19 verse 4, Philippians chapter 2 verse 10 and 11, John chapter 5 verse 23, and John chapter 20 verse 28. Amo ni mo kuturan ang amay nagabaton man sa pagdayaw sa pagsunod sa pagkatimanan nagbuot ni sang amay nga batunon ini. Ang anak man amo man son receives makita naton sang pagsimba sa pagsunod sa pagkatinumanon nagabaton man ining anak. In Hebrew chapter 1 verse 6, Jude chapter 20, Acts chapter 2 verse 1 to 4, Revelation chapter 1 to 4, Revelation chapter 5 verse 8, 12 and 13. Ang Holy Spirit man amo man, buot ba nagabaton man ang balahan nga Espiritu sa pagsimba kag sa pagkamasinunod. Subong nga Dios. Ephesians chapter 6 verse 18, Ephesians chapter 13 verse 2, Ephesians chapter 16 verse 6 to 7, Ephesians chapter 15 verse 28. So makuturan makita naton ang kinaiya sang pagka-Dios. So nahibaluan naton mga ka-360 ang nagkalain-lain nga kung nagali entitlement sang Ginoo. So pasalamatan naton mga ka-360 nga sa sini nga kagahon gali may madamo kita nga natunan. Nanungod nga ang Dios nga aton ginkilala, ang Dios ang amay, ang Dios ang anak, ang Diyos, ibalaing Espiritu, ay tatlo inyo Diyos. Hindi, isa lang aton yung Diyos. Isa lang ang Diyos, apang mayara siya nga tatlo ka persona, tatlo ka karakteristik, tatlo ka kinaiya, tatlo ka personality sang isa ka Diyos. Bang kuturan. So, may isa pa ta siguro ka sesyon, ka-360 Brian, sa aton nga pagtuon sa karon nanungod sining pagka-Dios nga aton nga kilala. So, hindi gali limited ang aton nga ibalo. Kita gali nga mga Seventh-day Adventist, hindi limited ang aton pag-ibalo nanungod sa aton nga pagkakilala sa aton nga Dios, mga kauturan, mga kaabyanan kag mga ka-360 kag mga kapaglaom. Ang Dios nimo kag ang Dios nakon amo ini ang gamhanan nga Dios nga amo ang salandigan sang aton pagtuo sa tanan nga butang. So na matamata naton, nahibalaan naton nga nakilala naton gali ang konsin o ang imo kag ako ni Dios. Aton na inapagsugpunan mga ka-360, mga kapaglaom, ang aton nga
pagkilala sining aton nga Dios. Aton pagkutunan ano bala ang relasyon sining tatlo within the Godhead. Ano ang relasyon nila ni? Ano ang relationship nila sining tatlo sang pagka-Diyos? Okay? So amo na ang pagtuon naton karon, pagtuon naton sugpon sining aton nga pagtulunan. We are now in pila na? Duha ka sesyon na ta. Kadua ka sesyon. May second topic ta ni makuturan. So we have episode 3, please watch out. Sundo naton ang ining aton nga pagtuon, ang aton nga programa para nga mahangpan naton sisibo kung paano naton ginkilala ang aton nga Dios, mga ka-360. Salamat sa atong mga kuturan nga nagpamati. Hindi kita malipat next Wednesday at 10:30 to 12 sa gihapon diri sa aton nga programa Dali Aton Pagaistoryahan. Diri kita sa AWR 360 Bacolod Broadcast of Baptism, ang inyo alagad Brother Ray Herios, siyempre partner ta rin sa ato sa studio, ang aton nga gwapuhon nga makagmadasigon nga abyan aton utod, si Brother Brian Lacson. So mga kabiyada, mga Trixty, mag-aampo kita sa aton nga pagtakop. Kami nagapasalamat, labing balaan, kagalang doon namon nga Diyos, nga nakilala ikaw namon sing lubos, pinaagi sa amon nga pagtuon, sining balaan nga katipan, nga nagpahayag sa amon, nga ikaw galing ang Diyos, nga nakahibalo sa tanan nga butang. Ikaw ang Diyos nga gamhanan. Ikaw ang Diyos nga walay takos. Hindi namon matungkad ang imong nga kaalam, kag ihibalo, kag ang mga butang nga pagatun-an namon, maghatag ini sa amon sang inspirasyon. Gani o Diyos, salamat sa sining gugmang ginatag nimo. Nagingyo kami ikaw magiya sa tagsa-tagsa ka mga kauturan nga naghatag sang tinion sa pagtuon. Kag subong man sa sadto mga kauturan nga mag-abri pa lang sa ilang mga tagsa-tagsa ka pagtulunan. Kay initanan gin bato namon ang imong kaayo, ginampo namon sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sang Balaan nga Espiritu. Amen.